Tatay ko. Nagconduct na po tayo ng CT scan at MRI sa pasyente. The results show that he has severe traumatic brain injury. Kaya hindi pa siya nagkakamalay. Ipapalipat na po natin siya sa ICU where he will be monitored and treated. Dok, ICU ho? Ibig sabihin, malala ho yung kondisyon ng tatay ko. Yes. Ang iniiwasan kasi natin mangyari, magkaroon siya ng secondary brain injury because of the several factors like hemorrhagic progression, decreased cerebral blood flow, which can result in long-term complications like paralysis, memory loss, neurodegenerative diseases. Napakadelikado po nito. Sige po, excuse. Ay, ko. Tita Rica, paano po ba yung nangyari? Lumabas si tatay mag-isa. Pupunta sa meeting. Dapat, di ba kasama kayo nun? Tapos kayo pa yung huling nakaalam sa nangyari sa kanya. Parang lumalabas, parang nagpabaya naman po kasi kayo. Sandali lang, ha? Ang lakas ng loob mo na magtanong ng kung ano-ano. Eh, ikaw? Di ba ang tagal mong nawala? Nandun ka sa Japan? Naghahabol sa lalaki? Iniwan mo lang yung tatay mo, di ba? Mas ikaw ang naging pabaya, Ikit. Hindi si Mom. If anything happens to Dad, walang dapat nasisihin kung hindi ikaw. Dahil wala kang kwentang anak! Hindi totoo yan. Dahil mahal na mahal ko ang tatay ko. Pero simula nung dumating kayo sa buhay namin, pinipilit mo kaming sirain. Huwag mo pagsalita ng ganyan, Mom. Huwag mo akong masasaktan na, ha? Dahil kaya kong patunayan kay tatay kahit wala siya dito sa tabi ko, kaya ko ipagtanggol yung sarili ko. Kahit kanino, kahit sa inyo pang dalawa. Talagang bastos! Dahil bastos ka mo! Bastos ka, di ba? May nangyari na't lahat-lahat, pero wala pa rin pinagbago dyan sa ugali mo. Wala kayong pagbabago? Hoy! Pwede pa magsitigil kayo, ha? Sa tingin nyo ba nakakatulong sa sitwasyon ng pag-aaway nyo? Dapat nga nagkakayos na kayo para kay Gani, eh. Ikit, mas maganda siguro magpahinga ka muna. Mukhang pagod ka na. Kami na bahala sa tatay. Hindi, Ninong. Hindi mo na ho ako uwi. Hanggat hindi pa ho nagigising ang tatay ko, hindi ko po siya iiwan. Kasi gusto ko pag mulat ng mata niya, ako po yung una niya makikita. Gagaling agad si Ninong Gani. Manifest natin yan, Bish. Tsaka, si Amang Gani pa. Yung tibay-tibay nun eh. Mana-mana yun sa'yo eh. Sana hindi na ako pumunta ng Japan. Sana hindi na ako umalis. Baka hindi nangyari doon. Ikit, mas maganda siguro, huwag mo nang sisihin yung sarili mo, eh. Lalo ka tayo nabigla, eh.
Nakausap ko pa si tatay kagabi. Pero parang ang tamlay-tamlay niya. Tapos may gusto daw po siyang sabihin sa akin importante. Alam mo, yan din naramdaman ko yung kausap ko yung tatay mo kahapon. May problema daw dapat ayusin. Oh? May nasabi po ba sa'yo si tatay kung tungkol saan yung problema niya? Wala naman, pero nagpatawag siya ng meeting, malamang sa pangkalahatang concern ko. Lord, alam ko po mas madalas yung pagiging pala-desisyon ko kumpara sa pagiging pala-dasal. Pero Lord, pwede po bang humirit kahit ngayon lang? Lord, pwede niyo po bang iligtas yung tatay ko? Kasi sabi niya po sa akin, kayo daw po may kapit ng lahat ng buhay ng tao. Na kayo po yung nagbigay. At kayo din po yung babawi. Lord, lalaban po ako. Huwag niyo po munang buwiin sa akin yung tatay ko. Huwag niyo po munang buwiin sa akin yung partner ko. Pag umalis tayo dito, magsususpect ang mga tao na may tinatakasan tayo. Sige, paano kung magising yan si Tito Gani? Tingin mo tatahimik siya about the truth? Yun nga yung pinagtataka ko eh. Okay na sana nagising na si tatay, di ba? Pero bigla siyang natakot nung biglang dumating si Tita Rita at si Angela. Looks like we're finally going to close the deal and branch out into the Philippines. Kailan kayo pupunta ng Philippines? Can I go with you, please? Maybe I get lucky this time. Baka mahanap ko na yung mag-ama ko. Hindi ko na iintayin na makapagsalita pa si Gani. I need to eliminate him. It's now or never.